Kaway-kaway sa mga senior citizen. Pinuna kasi po ng isang samahan na mga senior citizen ang umano'y sistema sa pagpili ng mga benepisyaryo ng Social Pension Program ng pamahalaan para sa mga nakatatanda. Ayon kay Ginoong Floro Francisco, founding president ng Seniors for Seniors Association Incorporated, marami umanong leader ng mga senior citizen organization sa mga barangay ang hindi malayang makapagsalita tungkol sa mga problema ng kanilang sektor dahil sa impluensya ng lokal na politika. Ani Francisco, may mga pagkakataong ang mga opisyal o leader ng mga Senior Citizens Association ay naapektuhan ng impluensya ng mga kapitan at maging ng mga alkalde. Kaya nahihirapang ilahad ang tunay na kalagayan ng mga senior citizen sa kanilang mga lugar. Partikular na binigyan din ng grupo ang reklamo ng ilang matatanda na hindi umano nakatatanggap ng social pension kahit sila ay bedridden, walang pinagkakitaan at lubhang nangangailangan ng tulong mula sa pamahalaan. Ayon pa sa asosasyon, karapatan ng bawat kwalipikadong senior citizen na makatanggap ng benepisyo mula sa gobyerno at ang karapatang ito ay ipinaglalaban. Ngunit paano daw ito magagawa? Paano daw may paglalaban? Ang iba umano, ang ilan umano sa mga presidente ng seniors ay pinili o appointed ni kapitan o appointed ni mayor. Depende sa laki ng impluensya at laki ng pamilya para sa kanilang political advantage. Dahil dito nanawagan ng grupo sa DSWD na magsagawa ng masusing pagsusuri at investigasyon upang matiyak na mga benepisyaryo ng SOCPEN ay tunay na naayon sa itinakdang pamantayan at walang sinumang kwalipikadong senior citizen ang napag-iwanan habang inihintay pang may sa batas ang Universal Social Pension. Ang tanong, dapat nga bang hindi makialam si kapitan o si mayor sa pagpili kung sino ang magiging presidente? Dapat nga bang maging autonomiya ang Senior Citizens Association? Dapat nga bang wag haluan ng politika? Ano po ang inyong masasabi ukol dito?